I'm Paula. I'm Pam, and we're to be straight. And we're back For our 38th episode. of June. Yes, this Second is episode episode of 2 June. for the month of June. Ayan, Yes, ano ba? so dahil second week Ayan, of alam nyo na. the month, this is another episode of Game of Chicks! Ten, 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 ten. Alright, Perfect! perfect. Ayan. Perfect na yung intro namin. Okay, sa Oo. dami ng Game of Chicks na nagawa namin ngayon lang na perfect yung intro. Good job. Yes, bilang dinog show kami ng editor namin sa previous Game of Chicks episode. So, okay na. Perfect na siya. Perfect na. Okay. At least ngayon alam na namin kung Alam na namin paano magbilang. Oo, kung ilang tenenen dapat. Tatlong tininen. Tatlong tenenen. Okay. So, for this episode of Game of Chicks, magkaano tayo? Query Box Yes, Part 2. this is another episode ng Query Box. Ayan, madami kasi siya talaga, guys. So, Oo. tutuloy lang namin. ituloy. Nakahiwalay na yung nasagot na namin last time. Yes. So, again, ano to? Suggestion to ni Christy. Christy? Okay, nakalimutan ko din yung name. Ano lang to kasi to username, not necessarily like... Sorry, kasi may short-term memory loss ang mga trentahin yung tita. So, Siya. Michi Ann. Ay, Michi Ann, ang layo ng Christy. Michi Ann. 5776. Ayan. So, Shout out to you again. Shout out to you again. Iko-continue namin ang pag-answer ng mga queries sa box. Kaya Okay. siya query box. Galing siyang Papa Melroti. Papa Melroti. Kung gusto niyo bumili, guys, punta lang kayo na Papa Melroti. Papa Melroti. Oo, Baka tapos naman. sabihin nyo, 2-piece chicks, 10. 2 for 10% off. No, walang ganon. Practice lang. Practice lang. Ayan. So, sino mauna? Ikaw na. Okay. Next one. Okay. Ala! Oy, iyak yan. Arte. What or who makes you smile? Alo, paka-arte, landi yarn. Ay. Ano? Okay, so, hindi. Kasi ang original question, ayan, pakita mo. What talaga? What or Parenthetical who? si who. Okay, makes you smile. Ayan, so, sagutin ko ba both or yung what lang? Ikaw kung gusto mo. Sige. What makes me smile? Okay, doon na tayo sa totoo. Chicken Joy. Chicken Joy. Yes. Jollibee. Jollibee. Naka-Jollibee Colors na naman kami. Ayan. So, Again, di kami nag-usap. ayun. Talagang mga, naka-red ka. Naka-yellow ako. Ayun, talaga. What makes me smile, Jollibee? Who? Si Jollibee. Si Jollibee, the mascot. What makes you happy, Chicken Joy? Who? Si Jollibee. Ayan. Para Ay, malinaw. ay, totoo. Okay. Akala ko mag-save na ako. Oo. Okay, who? Yung crush mo na din kay Dashback. Actually, oo. Ay, bakit ang ugali mo? Okay, tao guys. Mang-crushback ka nga? Ayun. Si Crush. Ayan. Okay. Sige na lang. Si Crush. Sige. Ako yung what lang, kasi matik naman na yung who. Who makes me smile? Si Makenyu. Park Seo-joon. Hindi yung jowa. Kasi, lagi kasing bad trip yun sa akin sa mga pinagkagawa ko sa bahay. Ay, correct yun sa mga hindi ko ginagawa sa bahay. So, ako, what makes me smile ay pera. Totoo naman. Mukha talaga akong pera eh. As an accountant girly, mukha talaga akong pera. So, bigyan niyo po ako ng limpak-limpak na salapi. Lagi po akong masaya niyan. Okay. Next question from Query Box 2. Relate your most nerve-wracking experience. Grabe yung nerve-wracking. Yung ano ba yun? Nakakakaba? Oo, nakakaba. Nerve-wracking experience. Siguro yung pag-public speaking. Talaga? Oo. Parang, kasi parang feeling ko at some level, naman ako, extroverted naman ako. Pero yung kaba ko is ayaw ko kasi magkamali. Okay. Yun. So, yun yung mga experience ko na most nerve-wracking pag public speaking. Well, ayaw mo magkamali sa harap ng maraming tao. Yes. Okay. Oo. Ayun. Ikaw?
ako siguro yung reason na masasabi kong most nerve-wracking is yung interview ko nung nag-apply akong coding educator. Okay. Kasi yun yung first time na nag-interview ako na panel. Madami sila. Marami. Kasi yung mga job interviews ko before, isang tao lang yung nag-interview sa akin. Pero ito yung first ko na panel, 3 sila na nandun. So, ayun. Ako wala akong problema. Wala akong problema sa public speaking. Wala akong problema sa pakikipag-interact sa tao. Pero high stakes kasi yun kasi it's a dream job for me. Yes. So, ayun. Yung sobrang kaba ko nun. Alam mo yung mayat-maya nag-mute ako dun sa call para gumanon, para huminga. Oo, kasi buti virtual. Virtual, oo. Pero naka-open cam ako nun eh. Kasi mas kasi at least doon, yung pwede mong i-limit yung body language na pwede mong ipakita. True. Diba? Versus yung face-to-face, kita lahat. Okay. Ayun, that's the most recent nerve-wracking experience for me. Ikaw okay, na. next. Okay, if you had to take an important exam and you had the choice what time of day you can take it, what time will you choose? Grabe naman tanong yan. Kaya nga, napaka-specific. Anong araw mo gusto mag-exam? Diba? Basically. Tama? Anong time of day? So, is it morning, afternoon, night? Okay. Kaya to take important exam. Ikaw muna. Ako nga pala yung Ako pag-exam, gusto ko talaga umaga. Morning. Okay. Kasi fresh, yung as in well-rested ka, gano'n. Pag pag afternoon or especially night, syempre na-spend mo na yung day. Parang pagod na. Oo, may nabawas na sa energy mo for the day. Versus pag nag-exam ka sa umaga, as in yung energy mo full bars ka pa. So, ayun, pwedeng dun mo ibuhos yung energy mo dun sa exam. Tapos syempre more chance na papasa ka pag ganun. For me. Okay. Ako talaga, no time of the day. Ayoko talaga. Ayaw mo mag-exam? Ayoko talaga nag-exam. I hate it. Totoo ba? Hate ko talaga ang exam. Kaya, kasi sa UST merong retention exam yung BSA, yung accountancy. Yung after ng second year, hindi ko siya talaga in-effortan. Parang sabi ko, Lord, ko na bahala kung for me ang mag-CPA, sige go. Parang hindi na ako nag-exert ng so much effort kasi ayoko talaga nag-exam. So, parang sabi ko, parang nilagay ako ni Lord dito kasi ayoko nga nag-exam, so parang hindi ako kailangan mag-board exam. Oo, so ayoko talaga siya. Pero kung kailangan naman talaga, like kunyari nung college, start of the day din. Kasi pag hapon siya, more prone to cram. Yung ikakram mo siya before. And parang lalo kang nami-mental block kapag siniksik mo ng siniksik yung kailangan mong malaman before yung exam. So at least pag umaga, yun na yung una mong gagawin and then tapos ka na for the rest of the day. Yes. Okay. Next. Grabe yung mga question dito, sobrang random. Ito na. Ang laki ng aliens. You were chosen to represent the whole of mankind to the newly discovered planet inhabited by aliens. You could bring 5 people. Who would you bring? Ikaw? Ako, ang una kong dadalhin ay si Jose Rizal. Okay, dadalhin ko si Jose Rizal to represent ang mga tunay na Pilipino. And then, dadalhin ko rin siguro si James Caraan. Shoutout sa'yo, James Caraan. Shoutout sa'yo, James Caraan. Ikaw ang favorite kong stand-up comedian. Kasi talagang lahat ng set niya pinupuntahan ko. Anyway, dadalhin ko siya for the comedy. And then, for the brains naman, siguro will bring Steve Jobs. And then, for the clout, so tatlo na yon. So, si Jose Rizal for the original Filipino, yan. Okay, James Caraan for comedy. Si Steve Jobs for Steve brains. For brains. And then, for the clout, siguro, dalhin natin si hawak mo ang beat. Yun. Si Bitik Queen. Si Bitik yun. Hindi ko maalala kung anong pangalan niya. Pero siya, dadalhin niya for the clout. And for the, happy vibes. Happy vibes. And then last, siguro dadalhin ko si Santi na lang. Dadalhin ko yung isa kong aso. Si Santi talaga yung favorite dog anak eh. Favorite dog ko yan siya. And I'm not ashamed to say that I have a favorite dog, but Santi is the favorite dog.
So yan, ikaw, sinong lima Patingin yung... nga ng question. I-represent mo ang humankind sa aliens. Okay. Dadala kang 5 tao. Okay, sige. Siguro bilang ano siya, no, bilang global treasure siya, Meryl Streep. Okay, Meryl Number Streep. 1. Number 2, siguro I would say that yung para to represent the Filipino people, ganyan, Vico Soto. Vico Soto. Pwede rin Vico naman. Soto. And then, to represent, what do you call this? Sige, magdadala din ako ng Cloud Chaser. For the clout. For the Cloud. Donalyn Bartolome. Oh my God, kakaibib. The number 1 kakaibib. Donalyn Bartolome. Yung pang-apat, ano ko na yung sa... Okay, world-class acting, world-class Filipino, clout, si Donalyn Bartolome. Siguro to represent art, ganyan. Ang bet kong dalhin si Lisa Macuja Elizalde, prima ballerina. Yes. Ay, alam mo, may ano din yan. Funny din yan. Talaga ba? Oo, meron siyang TikTok. Na-discover ko yung TikTok niya. Okay, Oo. okay yan. So, super talented Si yan. ano siya, yung ballerina siya, di ba? Oo, ballerina. Tama. Prima ballerina natin yan si Lisa Macuja Elizalde. And then, pang-5, siguro, para lang masaya, no? Vice Ganda. Si Vice Ganda. Oo, Akala ko si yeah. Jollibee yung sasabihin. sayang missed opportunity si Jollibee sana. Oo nga. Anyway, but I stand by my decision, Vice Si Ganda. Vice Ganda. So, si Vice Ganda, si Donalyn Bartolome, Vico Soto, Meryl Streep, and who's the other one? Si Vico Soto, Vico Meryl Soto, Streep, Donalyn Bartolome, Vice Ganda. Vice Ganda. And At then, saka yung... Art, Lisa Macuja. Si Lisa Macuja Elizalde. Ayan. Okay. Ayun. To represent humankind. Perfect. Okay. Parang ako na. Ikaw yung ikaw last na pala. Okay, sorry. Okay. Sige, dito na lang. Okay, one day you suddenly woke up and found that you were a Hollywood celebrity. Oy, taray. What is the first thing that you will do? Hollywood celebrity. Ay, maglalakad ako sa labas para makuha ako ng paparazzi shots. Oo. Paparazzi photos, no? Yeah. Oo. Pero syempre, bibili muna ako ng kape ko para maganda yung ko, Oo, paparazzi maganda yung- shots. Yan. Tapos nakapajama ka lang nun, like with the Pero silk syempre, robe. low-key, nag-ayos ka ng ka. konti. Ganon. Okay, what is nag-ayos ng konti to you? Yung presentable naman, smart casual ganyan. Hindi naman yung nakapajama ka lang, girl. Hindi naman. Hindi kasi dati, parang feeling ko yun yung peak Hollywood, ka na eh. Legend yung ka na. wala Yung wala ka nang pakialam. Hindi yung, syempre mag-ayos ka naman. Kasi first time mo lang naman makukuha ng paparazzi shots eh. Yun. Yun ang una kong gagawin. Ang una kong ako naman, kung na-discover ko na Hollywood celebrity ako one day, ang una kong gagawin, check ko yung bank account ko. Ay, oo Yes. nga, tama nga naman yun. Check the bank account and, Tapos diba? mag-check out siya sa Shopee. Hollywood celebrity. Shopee Global Yards. Sa Shopee bumuha. Hindi Amazon, Shopee. Free shipping pa yun siya. Okay, siguro naman pag Hollywood celebrity ka na, dead baka na sa may bayad na shipping. Oo. True. Next. Ay! Ano ba Okay. yan? Sorry. Trentahin. Okay. What skill or talent would you like to learn if you had all the time and resources in the world? Ako, I'd like to learn a lot of languages. Okay. Oo. And then I also like to learn coding. As in programming. Programming. Okay, akala ko medical coding. Oh. Hindi. Yun. Okay. Programming. And languages. Ako, I would like to learn isang martial art na siguro jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Okay. Jiu-jitsu, and gusto ko din matutong maraming instruments kasi marunong na ako magpiano. Marunong na ako magpiano, guitar. I would like to learn violin, and then cello, saxophone. Yan. Pwede. Okay. Next. Okay, ako na. Name any city in the world you'd like to get lost in. Ayoko nga mawala eh. I don't like to get lost.
Hindi, ibig sabihin nito, siguro yung ma-immerse ka doon sa city na yun, ganyan. Okay. Oo. Ako, I'd like to go back to Brazil. Brazil talaga. Yeah. Okay. Kasi parang, hindi ko lang alam siguro kasi parang coming in, I thought na snob silang mga tao. They're not. Para silang mga Pilipino. Friendly sila. No, they're very warm people. Kasi siguro dahil nga, malapit kasi yung Catholics, yung nila, yung religion nila is malapit din sa atin. Well, actually, yung culture halos malapit kasi sila parang Spanish, Latin, ganyan. So, yung mga nakuha natin sa ating mga Spaniards, parang same, ganon. So, tsaka meron silang doon, city doon na puro art. Ay, true. Ang daming murals. Ay, cute. So, yun. Tapos ang dami nilang cathedrals, ganyan. Kasi nga yung Catholic, yung religion nila. So, yun. Baka gusto kong bumalik ng Brazil. Okay. For me, gusto ko dun sa mga city na nakikita mo sa mga spy movies. Like Prague, Budapest, yan. Budapest. Yung mga ganun. Gusto ko tumakbo kung saan tumakbo si Tom Cruise. Okay. Parang masaya yun. Okay. Okay. Next. Ako na ba? Ako na, di ba? Ang haba naman. Ay, may may multiple choice. Perfect. What heroic deed would you most like to have done? Okay, letter A, capture a criminal. B, saved a forest from denudation. Tama ba yun? Sabi ko. Ano yung denudation? Hindi ko alam. Parang denudation. Parang kalbo, makakalbo parang yung forest. Parang deforestation, ganyan. Find a cure for a deadly disease, letter C. Or letter D, you name it. Ako, heroic deed, would you like? Gusto ko ako yung makaka-discover ng cure sa zombie apocalypse. Ganon. Yung antibody na yun. Okay. Gusto ko yun. Kasi wala namang limits kung ano yung gusto mong gawin. So, kunyari may zombie apocalypse, ako makaka-discover. Much better, blood ko yung makakaano. Ay, wow. Para kang si Mila Jovovich. Parang si Project Alice. Oo. Blood mo yung makaka-cure ng mga zombie. Ng zombie apocalypse. Okay. Ako, gusto kong pumili dun sa choices, yung find a cure to a deadly disease. Yes. Okay. Ang disease ay tonsillitis. Deadly nga baliw. Cancer. Yeah, kasi yun yung mahirap talagang talagang i-beat. Yeah, I would love to discover a cure for that. Okay. Kung may time pa ako, guys, sabi ko na ginagawa. Okay, ako na ba? Ikaw na. Alright. Next question. What's your favorite smell? Favorite smell? Yung smell ng yung smell ng sizzling pork chop. Ganun. Alam mo ang ina-expect ko? Yung smell na hindi pagkain. Fruity. Yung smell na kasi sizzling pork. Hindi tayo sa parang mga cute na ganung sagot. Talaga tayo? Yung amoy ng sizzling. Yung sizzling plate na yung sisig, ganyan, yung mga sizzling. So, anything on a sizzling plate? Oo. Bet. Ang pinaka-the best yung yung pork chop siya na may gravy. Ganon. Yun ang amoy ng sizzling. Ako, ang favorite kong smell talaga, yung fresh na cut na grass. The fuck? Bakit? Saan may grass dito? Saan ba yung grass mo? Hindi, kasi maamoy mo yun. Well, naamoy ko sa sementeryo pag bagong cut yung grass sa sementeryo. Or sa mga cities na mayroong mga landscape, di ba? Na sa BGC maraming ganoon mga damo-damo, gano'n. Ayun. Wala lang, parang ang fresh kasi ng amoy ng freshly cut grass. Ayun, ikaw na. Okay, next. Check mo nga time, baka overtime na naman tayo. 20 minutes pa lang. Okay. If you could spend parts of the year in another city, what city would it be? Ang daming city ikaw. Ako gusto ko sana sa BGC. Wala mo na daw sure sagot Hindi, siguro pero bakit BGC? Hindi, joke lang yun. Joke lang yun.
Parts of the year in another city. Siguro sa ano na lang ako. Sa isang city sa France. Hindi ko alam kung anong city yun. Basta France. Basta doon. Para lang ma-experience ko ang France. At makita ko ang Eiffel Tower. Okay. Yun lang. Ako basta anywhere malamig. Anywhere malamig. Canada. Sa ano ka? Antarctica. Parang hirap pa buhay sa Antarctica, no? Pero Canada. Puro lamig doon. Puro lamig. As in, yun talaga hotdog sa freezer illness yun. Pero sa Canada malamig. is okay. Canada, yes. Canada is okay. Ayan. So, ako na Ikaw ba? na. Okay. If you were a poet, what would your poems be mostly about? Ikaw muna. Ay, ako pala yung bumunot, no? Poems siguro, you know how, Flo G writes his songs? Di ba mga pang-hype? Ganyan tungkol sa pangarap, pagpupursige, ganyan. Siguro ganon. Sa akin, motivational. Ang poems, ganyan. Dog show na naman yung sa akin. Na About food siguro. And about, money. Food and money. Food and money. Baka ganun. Pero parang, mas okay din yung ganyan. Kasi si Glock na din ganun sumulat, di ba? Yes. Para sa pangarap, ganyan. So, hindi naman tayo magaling magsulat din. So, wag na lang. Okay. Next question is, who has your ideal body type? Ano tayo dyan? Marian Rivera tayo. Marian Rivera. Marian Rivera. Kasi grabe sexy naman yan. Tsaka siya, hindi siya payat. Ano siya, yung malaman na, yung sexy talaga. Oo. Fairness din naman sa kanya. Nung nagdar na siya, grabe. Truth. Ang puti pati. Ang ganda ng proportions niya kasi, talaga. Ayan. Ako, dream body, Max Collins. Max Collins. Hindi ko siya kilala. Beauty queen ba yan siya? Hindi ko alam kung beauty queen siya or model. Basta, Sige, search mo na lang search siya. ko na Sexy lang din siya. yun siya si ate, si Max Collins. Okay. Yun. Next. Ikaw na. Ay, ako na pala. Okay. How do you know? Ay, maganda to. How do you know if you're already a grown-up? Signs that you've grown up. How do you know you're already a grown-up? Well, number one is kaya mo nang mag-decide on your own. Okay. So, kaya mo nang gumawa ng big decisions, big purchases, ganyan. And yung mga mahabang, well, yun nga, big decisions like will affect your life for long period of time. Nang ikaw lang mag-isa. Na hindi ka naghihingi ng approval sa nanay mo or sa mga kapatid mo, ganyan. And of course, mag-provide ka na ng mga bills. Ayun. Grown up ka na nun. At saka kapag merong ibang taong humihingi ng solusyon sa'yo, yung hindi ikaw yung tinutulungan, ikaw yung tumutulong. Ikaw na yung tumutulong. Okay, how do I know I'm already a grown-up? When I look around the room and there's no adult, I'm the adult. Oo, ikaw yung adult. Ganun yung feeling na ganun talaga. Kasi pag bata ka, sanay ka dun sa sino ba pwede kong pagtanungan, ganyan. Pero pag na-realize mo na wala at ikaw na yun na yung ultimate sign for me that you're the grown-up. True. Ayun. Tapos syempre yung pagbabayad ng bills, ganun. Agree din sa big decisions on your own. And then syempre pag nagbabayad ka na ng tax. Yes. True. Ayun. Ako na. Next. Baka mukhang maubos natin to ngayong episode. Dalawang episodes lang. Multiple choice na naman siya. Pick your most favored place to live in. Letter A, forest. Letter B, desert. Grabe, sinong titira sa desierto? Letter C, beach. Letter D, mountaintop. Letter E, sea. Grabe yung sea. Aboard a boat naman nakalagay. Sa nasa barko ka. Okay. Ako beach. Beach ako. Pero syempre yung bahay ko naka-aircon. Oo. Pero gusto ko lang may access sa dagat. Okay. Same, beach din ako. Oo. Beach parang may talaga. access ka sa dagat. Ang saya nun. Pag gusto mong lumangoy lang. True. Tapos meron kang jet ski. Ang saya. Ano yung ibang choices? Forest, Okay. desert, beach, mountaintop, sea. Okay, sige. Para mas interesting, bakit hindi yung other choices yung pinili mo? Sa forest,
It's a no kasi ang daming creepy crawlers dyan. Cannot be. Okay? Desert, alam nyo na. Mainit. So, init dyan, girl. Mountain top, baka hindi pa ako makarating sa mountain top. baka hindi ako mabot sa bahay ko, pagod na ako. Okay? Ang sea naman, I feel like, masyadong restricted yung galaw mo kasi. Kasi, nasa gitna ka ng dagat. True. 'Di ba? So, nasa boat ka lang and hindi naman pwedeng lahat ng kailangan mo for the rest of your life dalhin mo sa boat. True. Pero at some point, kailangan mo bumalik. Sa shore. Diba? Okay. Ayun. Sa forest naman, for me, ako talaga, ever since ayoko ng forest, kasi nandyan yung kadalasan yung mga supernatural stories nating mga Pilipino. Diba? Nandyan yung mga... yung mga ano natin, mga ano nga tawag? Elemento. Yan. Yung mga ano natin, mga mythical creatures, ganyan natin. So, kadalasan kasi ang setting nila forest. So, feeling ko, lahat ng engkanto nandun. Kaya hindi ako mahilig sa mga ilog-ilog, ganyan. Kasi scary. Baka may ano. Oo, baka may ibang nakatira doon, nagagambalain mo. Okay. Ganyan. Kasi siguro sa Pilipino, ano na din, yung mga kwento-kwento natin yan. Kaya ayoko din ng forest. Siguro, mamamasyal lang ako doon. Day tour lang. Ganyan. Day tour. Pero uwi na. Pero hindi ako para tumira doon. Ganyan. Okay. So, pinili natin ay beach. Yan. Well, for obvious reasons, kasi talaga dagat girly talaga tayo. Ganyan. Gusto ko yung may access ka sa dagat. Parang, ang ano kasi, parang ang ganda tignan na meron kang view ng dagat galing sa bahay mo. Tapos yun nga yung sound nung yung sound ng waves. Ganyan, parang napaka-peaceful pag doon ka sa by the beach ka nakatira. Ganun. Ayan. Tapos ayun nga, yung pwede ka mag-swimming kahit kailan mo gusto. Mga ganun. Tapos ayun nga, feeling ko inspiring yun para sa writer. Ganyan na doon ka lang gigising ka, magsusulat ka doon sa sa terrace mo, tapos kita mo yung dagat. Ganyan. Kakatawa. Ayun. Mountain top, obviously, hindi nga tayo para umakyat-akyat sa kung saan-saan, ganon. True. Hindi talaga, okay, maganda sa mountain top, pero yung the effort that it takes para makarating doon, feeling ko, idadagat ko na lang. Kung ano kami, kung iakyat kami through maybe a roller coaster or a zip line, okay lang. Okay lang. Basta yung kung kami yung maglalakad papunta doon, no. Okay, so ano pa yung isa? Sea and desert. Okay, desert obviously, masyadong Jeanette. Jeanette Jackson dyan. Talagang lahat ng concentration ng araw nandyan. So, hindi. Okay. At saka takot ako sa scorpions. Nandyan. Tapos, yung ayun nga, restricting. Kasi, diba? Parang, ano ka lang, enjoy lang yun for a few days habang naglalas pa yung supplies mo. Pero pag wala na, parang wala nang kwentang tumira dun. Yeah. Ganyan. Tapos, paano ka magsuswimming dun? Talon-talon ka lang? Talon-talon. Ayun. Tsaka ang hirap noon. Paano ka babalik? Oo. Kasi yan ang isa sa mga sa mga fears ko kapag nagbabangka. True. Yung pag tumalon ka na, paano ka babalik? Buti na lang yung mga yung mga nasakyan kong bangka. Very understanding yung mga kuya. Kasi talagang hinihila ka nila na iakit ka dun sa Alam mo, pag ganyang bangka-bangka, tapos wala akong nakikitang hagdanan sa gilid ng bangka, hindi ako tatalon. Hindi ako magsiswimming, kayo na lang. Kasi merong point na nagpahila na lang ako sa banana boat. Hilahin nyo na lang ako. Yung ko lang umakyat. Alam mo, may may experience din akong ganyan, nagkalagwas kami. Sa boat ka naman nagpahila. Sa boat, nakakapit ako sa katig hanggang sa makarating kami sa shore. Girl, muntik pang matanggal yung shorts ko. Sobrang nakakatawa / traumatic yung experience na yun kasi nakapit ako sa katig. Kasi walang hagdan? Walang hagdan. Tapos hindi nga ako makaakit kasi mabigat nga ako, diba? Tapos hindi kaya ng mga hindi talaga kaya. So sabi ko, kuya, yun lang naman yung sure, hilahin nyo na lang ako, dahan-dahan na lang yung So yung mga teammates ko, tatawanan sila, ganyan. Ako parang nung time na yun, tinatawanan ko na lang din, pero deep inside, parang disappointed din ako sa sarili ko na dapat umakit na lang ako or whatever. Tapos ayun, kumapit ako sa katig talaga. Yung ganun ng bangka, guys. Katig ang tawag doon Yung nagpapabalance sa bangka. So yung katig, nakakapit ako doon, tapos dahan-dahan, bumalik kami doon sa shore. Tapos nararamdaman ko yung shorts ko talagang nag-i-slip. Oh my God, yung shorts ko natatanggal. Kuya, wait lang, dahan-dahan lang. Kaya tatawa na talaga sila. Pero looking back, sobrang funny experience na yun, pero traumatic din siya. Kaya simula talagang pag-swimming, talagang buibili talaga ako yung cycling
simpleng shorts siya. Na ganyan yung talagang kapit. Kasi yung yung shorts ko doon parang may garter lang siya eh. Tapos ayun nga na natangay siya sa dagat nung panila ako dun sa kating. Ayan, so beach talaga tayo. Beach girls talaga tayo. Okay, Next. ako na. Okay. A machine you invented can increase the size of anything by 100 times its original size. Oh my God. What will you place inside the machine? Ikaw muna. Angel's footlong. Oh my God, ang laki ng footlong. 100 100 meters siya. Oo. Grabe. Ay, kasi paborito ko 100 times its original 100 size. feet. Kasi footlong eh. 100 feet siya. Oo, 100 feet siya. 100 feet yung footlong. So, pwede mong hati-hatiin yun. Oh my God, diba? buhay ka na nun. Buhay ka na. Sarap pa naman ng Angel's footlong sandwich. Baka naman Angel's. Ayun. Siguro ang ilalagay ko dun ay yung etong gold necklace ko. Para dumami siya. Kasi ito lang yung gold ko eh. Okay. Oo. Para yumaman tayo. Kasi pag naman naglagay ka ng 1,000 dun, wala din. Diba? Oo, lalaki lang yung 1,000. Lalaki lang yung 1,000. Hindi siya dadami. Hindi siya dadami. So okay. na lang, gold na lang. Kasi Gold. sangla natin. Okay, next. Okay. What surprise would you like to receive at least once in your life? Oh my God. Alam nyo na to. Gusto ko sanang ma-surprise na matanong kung pwede na ba akong ikasal. Yun lang. Yan sa'yo. Kahit hindi na paano ba yung surprise? Surprise like to receive. Siguro yun, na lang. Yun, matanong. Matanong kung kumain na ba ako. yun siguro. Kasi yun talaga, once in your life mo lang pwede sagutin. Okay. Gets. Ikaw? Ako, surprise, yung dadalhin ako sa malaking mansyon na merong library. Para si Belle sa Beauty and the Beast. Tapos may lalabas na beast. may lalabas si beast. Kerry, bakit? Ayun, yung library. Malaking library. Nga, maganda nga rin yun. Diba? Tapos may mga kumakantang tasa, gano'n, kutsa. May kumakantang kandelabra, gano'n. Tsaka wall clock. Be my guest. Bastos. Ay, ikaw na. Ayaw na ba? Sorry. Okay. Paano mong ubus natin? Dalawang episode pa lang. Okay. If at the snap of your fingers, any one of the world's problems could be solved, which problem would you choose to rid the world of? Ako, I will rid the world of corruption. Mm-hmm. I will end it all. End all of you. Tapos, I will end corruption and the corruptors. Mga corrupt dyan. Tanggalin ko sila. Okay. Mag-ano sila. Mag-vanish sila para silang Parang si Thanos. parang si Spider-Man nung nung nag-snap si Thanos. I will end corruption for the betterment of the country and the people that inhabit this country. And for sure, hindi lang naman Pilipinas eh. Meron din naman siguro ibang bansa na malala din ang corruption. Right? So, yun ang i-end ko. Okay, siguro ako, well, obviously, corruption, no? Kasi yun ang, I think, number one problem. Pero aside from that, siguro I will end world hunger. Para Yun. wala nang nagugutom na bata at pwede ka nang magtira ng pagkain mo sa plato mo. Joke. True, but on a serious note, world hunger. Kasi parang feeling ko yan yung isa sa mga problems na pag na-solve, parang most of our problems, most of our other problems would go away. Kasi kung lahat busog, lahat happy, diba? You don't have to steal, yes. diba? Hindi mo kailangan manglabang ng ibang tao. Correct. Ayun. Yeah. Unless masama talaga ugali mo, gano'n. Oo nga. May ibang problema Hindi na kalab yun. ng mama mo nun. Next. Who is the most beautiful person in the world for you? Man or woman? Who is the most beautiful person for you in the world? Siguro kung Sige, parang kasi, marami kasing definitions ng beauty. beautiful. Okay, sige. Let's break it down. Siguro physical muna. Physical muna, pinakamaganda for me would be, standards ng maganda siguro.
I see... Maganda as in physical lang Physical. Anne Hathaway. Oh, yes. Ganda yan siya. Ate mo. Ate. Pwede rin si Marian Rivera. Ganda rin siya. And then, pag beautiful na like yung power, elegance, yung ganyan. Yan. Si Kate Middleton. Oh. Di ba yung princess? Yeah. Siya. Kasi parang feeling ko ang ganda niya, tas ang inhin niya, ang bait niya, ganon. Based lang kung paano siya gumalaw as a person. Yan. Lalaki. Park Seo-joon. Park Seo-joon talaga. And Makenyo. Okay. Makenyo yan. Wala na physical, wala na. Wala na. Lahat na yan. Lahat. Yun siguro. Pero feeling ko si Makenyo, rin siya, magandang tao. Beautiful soul din yan siya. Beautiful soul din siya. Jessie McCartney. Uy, pero Jessie McCartney, ha? Sa beautiful soul. Sa beautiful soul. Pero gwapo rin yung Jessie McCartney ba yun? Jessie McCartney, beautiful soul. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. Ayun, di ba? Ikaw. Ayun, ako. Sa babae, physical, ako masasabi ko yung talagang nung nakita ko siya, shucks, parang ang perfect naman nito. Si Catriona Gray. Sabi ko na eh. Catriona Gray. And it, both physical, lahat, power, elegance, intelligence, yan talaga. Perfect, yan, parang perfect woman siya for me, si Catriona Gray. Ayan, sa lalaki naman, I see, Alfred Vargas. Pwede. Pero for me kasi, anong reference eh. Ay, pero at one point kasi naging crush ko si Alfred Vargas. Si Alfred Vargas. Lalo dun sa Shasha Saturna. Siya si Dodong. Si Dodong yung role niya doon. Okay. Ang pogi dun kasi siya. Pero for me, yung talagang overall na masasabi ko, si Alexander Skarsgård. Hindi ko siya kilala. Siya yung nasa Tarzan, Legend of Tarzan. Hindi ko siya kilala. Basta, kasama siya dun sa Skarsgård Dynasty. Yun, yung kapatid niya si Bill Skarsgård, si It, yung gumanap na It. Yan, yung gumanap na si Floki sa Vikings. Skarsgård din yun. Hindi ko siya nakakilala. Yung sa Pirates of the Caribbean, si Bill Turner. Si Bill Turner. Parang yung si Stellan Skarsgård, tatay. Yun yung tatay nila yan. So, ayan sila, perfect specimen niya sila buong pamilya. Pero ang bias ko talaga doon si Alexander Skarsgård. Okay. Yan. Ayun, yun yung perfect for me. Ikaw na. Ako na pala. Okay. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Sabi ko na kami, hindi ko papalampasin eh. Ang hinahanap ng puso. Ay, nakakatawa. Na-excitement kasi. Nasasabihin ko sana, ang cool yung nabunod ko. Kasi, di ba, kumakanta tayo. What is the current theme song for your life? Yang sana I'm a big boss pero nakagoma. Juice sprays bago lumabas, maaroma. Hindi yun. Ano ba? Ikaw muna, ikaw nakabunot Ay, ako pala yung nakabunot. Okay, current theme song for my life. Alam mo yung hero ni Christina Perri, tapos meron pang isang parang band yata sila. Hindi ko alam yan. No, I don't need no wings to fly. Alam mo yun? Oo. Yun. Kasi parang yun, it reflects na yung ko na siya. Yung song kasi na yun is, yung lyrics nun ay, no, I don't need no wings to fly. No, I don't need no wings. No, don't need to hold. I don't need to hold your hand. I don't need to hold your hand this time. You held me down but I broke free. I found the love inside of me. Okay. I found the love inside. Now,
No, I don't need a hero to survive. I already saved my life. Yun, ang theme song ko. Yan, talagang pang strong independent woman. Yan, Okay. Hero by Christina Perry, and there is another band pa. Okay. Sige. Hanapin ko muna habang sinashare Okay. mo yung iyo. Ako, ang theme song ng buhay ko ngayon ay pinasikat ng isang beautiful woman called Jordan Sparks. Which One is step at a time. Nga, gano'n. Okay, one step at a time. There's no need to rush. Yan. Okay. Kasi parang feeling ko, I've been on the, parang lagi akong on the lahat kailangan kong gawin. Go, ganon. Yeah. And, ngayon lang ako nagpo-pause and mindful ako sa lahat ng binibigyan ko ng energy. Ganon. Parang dahan-dahan lang. One step at a time. Hindi naman tayo dahan-dahan lang. Ganon. By Maha Salvador. Isa ulit iconic woman. Pero pwede rin naman yung dahan-dahan lang din. Yun. Kasi parang mas lalo siyang nakaka-stress kapag nagmamadali. True. Yun. Pero pag late ka na, magmadali ka rin naman, Oo, i-expose natin yan, wag maliliit. Okay. Oo. It's Hero by Cash Cash featuring Christina Perry. Ayan, Okay. yan yung song ko. Yan, stream on Spotify. Stream on Spotify. After nyo mag-stream ng Two-Piece Chicks. Okay. How I wish I could say that I discovered what thing, place, person, What? or person. How I wish I could say that I discovered. Sana discover ko yung ganon yung tanong. Okay. What would you want to be? What What would you have loved to discover? Yun. To have discovered. Okay. Yon. Siguro wala ako. Yung Philippines, no? Ikaw si Magellan. Si Magellan ko nakaano kay Philippines. O hindi. Magellan rediscovered the Philippines. Sinong pero unang originally, si Lapu-Lapu? nasa Pilipinas na sila pala. Hindi ko alam kung sino yung una. Pero ang alam ko lang na rediscover ni Magellan. Pero hindi siya yung first. Definitely. Okay. Okay, correct nyo kami kung sino nakadiscover ng Pilipinas. Comment nyo dyan. I guess, na lang, how I wish I could say that I discovered, May choices ba? wala. Okay. Either thing, person, or place. Okay. I discovered, wala akong maisip. Ikaw may maisip ka? Ako siguro, yung idea ng blind box. Earlier. Oo. Okay. Kasi feeling ko ang yaman ko na kung ako yung naka-discover ng idea. Kung ako yung unang nakapag-execute ng idea ng blind box. True. It's not too late. Ayun. Ha? It's not too late. Gawa ko ng sarili kong live, no? Oo. Tapos puro mukha ko. Puro baboy. Ganun. Or... Baboy talaga? sorry. Bastos. Puro. Bastos yan. iba't ibang cut ng pork. May liempo, ganun. Bakit mo siya i-display sa iba't ibang representation ng Pinoy ulam. Like, kunyari, babaeng adobo. Bright idea. Di ba? Babaeng adobo, babaeng minudo. Babaeng sinigang. Oo, tapos yung minudo afritada, tsaka kaldereta, triplets sila. Yun yung chase, yung secret, 3 sila. O, diba? Ako siguro, how I wish I could say that I discovered ako siguro ang nakadiscover ng AI. Baka sobrang talino ko naman na nun. Kaya baka mayaman na din ako by that time. Yun. Okay. Ako na, no? Yes. Okay. Name top
Name 3 of your top phobias. Ikaw na. Number 1 ay ipis. Okay, Yes, alam na natin number yan. Ipis. Number 2 ay commitment. Logo. Logo, go from ipis to commitment. Ipis. Bakit ganyan? Oh. Totoo naman, phobias, ganyan. Oh. Kasi, ewan ko, it's parang it's too big of a thing for me. Yung idea kasi na may stay ka sa one place. Yun yung ayaw ko. Yung stagnation. Ganyan. Kasi I associate staying in one place with stagnation eh. Pag sinabi mo kasing stagnant, dun ka mabubulok talaga slowly. And yun yung ayaw ko. Yun yung kinakatakot ko. And then another phobia of mine is... I would say technology. Ikaw? Yung pangatlo ko? Oo. Technology. Takot yan siya sa teknolohiya. Oo, ayokong bumili sa online ng big purchases. Ayoko ng... kasi, paano ka... Kasi nakikita ko yung mga post sa social media, sa Facebook na umorder sila ng kama, pero pagdating sa kanila, figure lang pala yung kama. Hindi pala, diba? Parang okay, hindi naman ako siguro ganun kasyonga para hindi mag-check ng dimension sa tawag dito dun sa product description. Pero mas gusto ko kasi kung big purchase siya, makikita ko na para alam ko na okay, ito yung i-expect ko na dadalhin sa bahay namin. Ganun. Tapos ayoko din ng ayoko din yung mga ina-app mo lahat. Ayoko nang ganun eh. Ano yung ibig sabihin? Na gumagamit ka ng app for everything. Siguro ang like apart from shopping? Apart from shopping, oo, na yung like notes, ganun. Ano bang? Like anong example ng ina-app mo yung lahat? Okay, yung tawag dito, yung pagre-reserve sa mga Okay. Oo, halimbawa yung mga katulad niyan, yung sa pool, 'di ba? Yung mga halimbawa rent ka ng private house, ganyan private pool. Gusto ko nakakausap ko yung tao na nandun. Okay. Kasi yung 'di ba sa online lang kasi medyo may trust issues ako sa ganun kasi baka mamaya scammer, 'di ba? Hindi mo naman masasabi. Mga ganyan, yung mga old ways nung early 2000s, mga 1990s na ginagawa natin nung wala pa yung smartphone. Mas gusto ko yung ganong ways kaysa yung i-smartphone ko siya. Siguro ang ini-smartphone ko ngayon is food delivery or online shopping, yan lang. Pero yung mga other hindi ako masyado nagre-rely sa technology kasi ewan ko, parang feeling ko kasi mai-scam ako pag nag-rely ako sa technology, ganyan. Okay. Ayun. O ikaw? Ako, number 1 of course is EPs. And then second is mawala. Okay. Sa lugar na hindi ko alam. Okay. Yun. So, yun yung phobia ko talaga yun. And then, yung last ko siguro na phobia ay mamatay. Totoo? Hindi naman siguro. Siguro lang, yung ilalagay ko yung sarili ko na may endanger yung buhay ko, ganon. Like, yung mga extreme sports, ganyan, or mga stream activities. Parang laging ang ko, walang ibang way yun kundi yung mamatay ako. Okay. Hindi ka adrenaline junkie, no? Oo, hindi. Okay. Kasi nga for the praning nga yun siya. Okay. Laging worst outcome. Next, describe the worst nightmare you could ever have, real or not. Real or not? Pinaka nakakatakot siguro na nightmare is yung bukod yung alam mo na nanaginip ka tapos ginigising mo yung sarili mo pero di ka magising. Yun yung ganon. Pero meron akong naalala na isang parang nightmare na na natandaan ko is mag-isa ako natulog sa dorm. Mag-isa nga ba ako? Hindi, kasama ko si Bea. Dalawa kami, naiwan kami ng isang weekend sa dorm kasi mag-aaral kami. Tapos, ako nun, nung college ako, mahilig akong lumaklak ng cobra. Alam niyo yun guys, yung energy drink na kulay parang green. Oo, may green na cobra. Do we still have that? Parang hindi ko na siya nakikita. Parang phase out na. Parang sting na lang siya. So, ito yan.
ano ko, pag kailangan kong magising, tas yung kailangan kong mag-aral, nagko-cobra ako nung college. Tapos, uminom ako ng cobra nung night na yon. Tapos parang sabi namin, sige mag-sleep muna kami, tulog muna kami, tapos magigising na ulit kami ng maaga para mag-aral ulit. So, di natulog na kami. Tapos parang feeling ko, hindi nag-shut off yung brain ko. Tapos napanaginipan ko si Mama Mary na kinukuha niya ako. Oo. Tapos yung setting nung panaginip ko is nandun ako sa dorm. Tapos nandun si Mama Mary. Lumilipad si Mama Mary dun sa ibabaw nung ano ko. Sa ibabaw nung, kasi yung bunk ko, nasa taas ako na bunk ng double deck. Tapos, si Mama Mary nandun siya sa taas nung bunk ko. Tapos, nag-hover siyang ganyan. Okay. Is she a full-size tao? Or, okay. Tapos yung ano siya, yung kalahati lang, yung wala siyang, yung parang ganun, parang aparisyon yung kalahati ng katawan niya, ganun. Na alam mo talaga na hindi siya totoong tao, ganun. Okay. So, si Mama Mary talaga siya. Tapos kinukuha niya ako. Sabi niya, tara na, babalik na tayo dun sa sa heaven, Sabi ko, ayoko po sa mama. Oo, tapos alam ko talaga na nananaginip ako. Kasi hindi ako magising. Hindi ako magising. Tapos, parang nag-vibrate yung phone ko. Kasi yung ko nag-text ata si mama sa akin or something. Basta nag-vibrate yung phone ko sa tabi ko. Tapos, doon ako nagising. Tapos, grabe hindi na ako nakatulog after nun. Alam mo ba, si Bea, natulog siya na nandun ako sa kama niya. Kasi hindi ako makatulog ng mag-isa ko. Kailangan, nakaupo lang ako dun sa kama niya, tapos siya natutulog siya. Kasi nga, yun yung pinaka-scary talaga. Kasi parang totoo talaga siya. Na, kasi yung setting, nandun ako sa dorm Kung nasa ibang lugar ako, parang alam ko, baka panaginip lang. Oo, scary nga. Parang yun nga yung tulad ng sabi mo, hindi nag-shut off yung utak mo. Hindi talaga siya. After nun, hindi na ako nag-cobra, guys. Hindi na ako nag-cobra kasi parang feeling ko parang hindi nag-shut off yung brain. Hindi siya na tumitigil mag-isip. Kaya naisip niya na kunin ako ni Mama Mary. Ayun. But at least it's Mama Mary, siguro, at least naman, sa heaven niya ako kung ibabalik. Kaya lang, ayoko pa nga Ayoko pa nga pumunta sa heaven, Mama Mary Oo, tsaka na lang. Next time. Next time. Ikaw, worst nightmare? Worst nightmare, real or not? Well, hindi ko na matandaan yung Wala pa naman siguro thank God, wala pa naman akong nightmare na na-experience na feeling ko masasabi kong yun talaga yung worst. Pero definitely na-experience ko na yung alam mong nasa panaginip ka tas gusto mong magising, tas hindi ka magising. Yun, naranasan ko na yun. Pero nothing so scary as yung katulad nung sa'yo. Pero siguro, worst nightmare that I could have na hindi siya real, pero ito yung pinaka-scary if na pwedeng mangyari sa akin sa tingin ko na super scary is yung ako yung main character sa creature feature na movie. Like hinahabol ako ng malaking ahas, malaking buhaya. Anong creature? I would say malaking butiki. Oh my God! No. Yun. Okay, sige. Definitely, that's the scariest. Okay, malaking butiki. Oh my God! No, oh my God. Hikilaputan ako. Just thinking about it. Ayun. Creature feature. Ako yung hinahabol ng creature sa creature feature tas malaking higanting butiki. Ayan. Oh my God. No. Tas yung yung butiking bahay. Yung kulay brown. Hindi siya like bayawak. Hindi siya, talaga yung kulay brown. Hindi siya mythical creature. Mukhang mythical creature. Oh my God, ang scary. Malaking butiking bahay. Na kulay brown. No. Okay. Ikaw na. Ako na. May time pa ba tayo? Meron pa. Okay. Sakto na yan. Baka maubos natin. Okay. If you had to impersonate anyone famous for one day, who will you choose to be? Anyone. Ikaw muna. Okay. Impersonate? Siguro si Catriona Gray. Maging Miss Universe man lang tayo for one day. Ayan. True. Ako gusto kong matry maging VP Lenny. Gusto kong matry yung buhay niya. Nice. Gano'n kaya ka-frustrating for her? Mga nangyayari ngayon. Baka yan. Baka gusto ko rin malaman. And gusto kong malaman din kung anong
tumatakbo sa utak ng isang ganong politician. Yung hindi normal. No. Grabe, no? Hindi trapo. Grabe, no? Yung normal sa atin, yung trapo. True. Grabe, we have been lapit na natin sa rock bottom talaga. Pero yun, gusto kong malaman kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Lalo na ngayon. True. Next question. If you suddenly could look into the future and saw that if only each person took up juggling, then all wars would be stopped, what will you do about this knowledge? Ikaw. So lahat ng tao matututok mag-juggle para mag-end yung war. Ang una kong tuturuan si Donald Trump. Una kong sasabihan ng knowledge nun ay si Trump para matapos na ang wars. Okay. Oo, yun lang. Ako magtatayo ako ng juggling school. Ay, ang galing mo. Opportunista ka din, no? True. Diba? So, meron akong chance to end all wars at kikita ako ng pera. Diba? Galing mo naman dun. Diba? Brainy yan siya. Mukha tayong pera. Next. Pera. May UNH yung spelling. Pera. Ako na ba? Oh, yes. Okay. If you had to live far away from civilization for 1 year and could only bring one item, what would it be? Take note, no electricity available. Hala, so hindi ko pwede magdala electric fan. Hindi ko pwede magdala ng ano. Siguro, ay ko muna pala. Ikaw ang nakabunot eh. Sige. Kung walang electricity, yung malaki kong pamaypay na galing vegan. Yung wala yung pamaypay. Para, as a pawisin girly. Ako, magdadala ako ng itak. Far away from civilization, right? So I have to parang to make my shelter and to defend myself against creepy crawlers. Grabe yung weapon of choice mo, itak eh. Itak talaga eh. Oo. Tapos para makabuild ka ng ng shelter nga. Useful din siya pang build ng shelter. Ang talino mo dun. Yeah. Walang silbi yung pamaypay ko sa away from civilization. Okay. Ayan na. What TV character can you easily portray? Si Sheldon Cooper. Ay, well, bagay sa'yo, babae Sheldon Cooper. Yeah. Kasi you're annoying as shit. Joke. Kasi annoying ka din. Joke ka. Hindi dahil Matalino eh. You're annoying as shit. Siguro ako yung best friend ng bida. Sample. Like, sample character ng... Si Ruby. Si Ruby sa kay Maricel Soriano. Si Twinkle! Ano ba yun? Yung basta yung kay Cesar Mortano. Okay, oo. Meron din kasi silang movie na sila din yung best friends, pero si Vic Soto yung leading man. Okay, meron din silang movie ni si Cesar Montano yung leading man. Ayan. Yan. Kung kaya mo, kaya ko rin yata yun eh. Oo. Si Cesar Montano. Basta yung best friend ng bida. Pwede rin naman si Nikki Valdez kay Mar Angelina. Sa Hey Babe. Ano ba pwede na yung mga best friend na na mga roles. Ayan, usually yan yung mga best friend roles. Okay. Hindi tayo para maging main character. Okay. Side lang tayo, side roles. Ikaw na. Ako na ba? What do you do to fall asleep? Ikaw. Last 4 questions. So ito na nga, itong ubos na to. Okay, ako nagpe-play nga ako nung rain or waves sound. White noise ba yung tawag dun? Hindi, pag sinabi mo white noise, para lang siyang yung ambient noise. Pero, ambient noise. Pag ako talaga gusto ko yung tunog ng ulan or tunog yung dagat. Yun, okay. Para makatulog. Pero normally naman, pag normal day, ganyan, busy, everything, yung parang yung normal na pagod, ganyan. Nakakatulog naman ako ng normal nang walang kailangang sounds, ganun. Pero pag kasi minsan yung hindi masyadong toxic yung day mo, medyo chill ka lang, doon ako nahihirapang matulog kasi maraming baka energy. So ayun, doon ako nagpe-play ng rain sounds, waves, ganun. Okay.
Ako nagme-melatonin ako. Pero minsan kasi wala rin talab yung melatonin. So, ngayon, lately ko lang nalaman tong hack na to and it worked. Meron akong nadaanan na isang para siyang sleep expert. Ang sabi niya, pag hindi ka daw makatulog, ang gawin mo is, of course, wag kang mag-play ng kahit anong pampatulog. Like, magpa-play ka ng movie para makatulog ka. Kasi talaga. parang hindi siya gagana. So, ang gawin mo, of course, yung dapat perfect setting yung kwarto mo. Like, malamig, madilim, and all that. And then, magbilang ka backwards from 240 backwards. Bakit 240? 4 minutes. 4 minutes. Okay. So, magbilang ka backwards from 240. Okay, so effective sa'yo. Effective siya kasi pagka nagigising ako, inaalala ko, anong number nga ako huminto? hindi mo siya maalala. Okay. Tapos sabi niya, sa lahat daw ng tinuruan niya nun, never pang natapos yung 240 na bilang. Kasi pinaalala, pag ginagawa ko siya, parang 1 week ko na siyang ginagawa. Parang laging nasa 220. Gano'n. 220. Parang ang bilis. Oo, parang minsan nga na-out of count pa ako eh. Kasi ang hirap magbilang ng baligtad Pero try nyo yun guys, effective siya. Pag di kayo makatulog, ganun yung gawin nyo. Pero dapat madilim, malamig. Madilim, malamig. Parang optimal setting yung room mo. Okay. Kasi, di ba, sabi rin ng isang sleep expert, mas mahirap matulog pag mainit. Mainit. Ayun, so dapat optimal environment and madilim. Okay. Yeah. Ako pa naman ayoko natutulog ng pitch black yung kwarto. Kailangan may isang ilaw. Alam mo daw yun? Hindi siya nakakatulong sa REM kapag may ilaw. Kahit anong klaseng ilaw. Kaya yung sa akin sobrang dilim eh. Okay. Hindi ako nakakatulog. Kasi nga, ayoko talaga ng ilaw na dilaw. Naiinis ako sa ilaw na dilaw. Bad trip ako sa dilaw na ilaw. Naiinis ako. Yung warm na bulb. Naiinis ako dun. Kaya ayoko siyang ginagamit sa room. Ganun yung ilaw ko sa room kapag kailangan ng ilaw. Pero pag matutulog, wala talagang ilaw. Okay. Ayoko kasi ng madilim. Ako na. Last 3 questions. Ay, multiple choice na naman siya. Which of these would you do if you really had to? A. Skydive. B. Walk on live coals. Bakit naman ako? Sing on national TV. Join a Miss Universe or a Mr. Body Beautiful contest. E. Join a reality TV show. Ako parang sing in national TV na lang ako. Ang credentials ko lang ay karaoke challenge. Baka yun na lang ako. Sing on national TV. Yung skydive parang cannot be. Baka mamatay ako. Walk on live goals. Bakit? Number 1, yun yung tanong ko. Join Miss Universe. It's a no for me. I've meron akong nalaman about it, pero I don't want to be put in that situation. And then, reality TV show, parang feeling ko nagpaplastikan lang din naman kayo doon kahit reality TV show yun. So, doon na lang ako sa babanatan ko kayo ng isang lahi sa national TV. Iisa ang aming lahi, iisa lang. Shoutout sa'yo, Nikki. Favorite song ni Nikki yan nung grade school. Ikaw? Ako skydive. Ako kasi yun nga yung gusto mo. So, pangarap ko talaga yun. Gusto ko malaman kung ano yung feeling ng lumilipad ka. As in, gusto mo mag-iibon. Gusto mo maging, I'm like a bird, I fly away. Favorite song ng kuya namin yan, Nelly Furtado. Walk on live goals again. Bakit? Okay. Bakit hindi na single national TV? Parang parang wala siyang thrill for me. Okay. Okay. Ayun. Miss Universe, dahil nalaman ko yung nalaman niya, no. Okay. I used to fantasize about being Miss Universe. Pero marami pa lang nangyayari dyan. Hindi, it's not as glamorous as we think. Yeah. So, ayun. Just like everything in life, hindi naman lahat glamorous, but yun lang.
Ayun. Siguro kung without the politics, without the scandals, ganyan. Kaya siguro, kasi gusto ko nga yung mga mag-model ka ng naka-gown, ganun. Oo, lahat naman gusto ng corona. Oo, true. Reality TV show. Ay, feeling ko nakakapagod yan. Ay, oo. Kasi it's not really reality TV. It's very performative. So, oo, true. 'di ba? Kung mag-aartista man ako, ayoko ng reality. Ayoko maano sa reality na genre. Man-discover sa reality. Oo, parang kasi, syempre, kung ano yung papakita mo dun, yun na yung magiging tingin ng tao sa'yo. Image mo, yes. Oo, tas mahirap ka nang maka-breakout sa ibang, sa acting, di ba? Parang yun kasi yung parang lowest rent na klase ng ng artista paano ma-discover? Kung galing ka lang sa reality TV show. Okay. So, yung mas bet ko talaga skydive kasi for the longest time gusto kong maramdaman paano maging I'm like a bird. Gusto niya maging ibon. Oo, ayan. Okay. Last two. Ikaw na. Describe yourself at age 90. Oh. Ako yung grandma na cool na mayroon siyang na naka-leather jacket, tapos merong Harley Davidson. Uy, grabe nung motor ka ba? 90 ka na. True. Ganyan. Cool grandma lang ako, ganyan. At 90, ganyan, motor-motor lang ako around the city, ganyan. Tapos magpa kape-kape, ganun. Parang ang hirap no ng ganun. Parang hindi mo kasi alam yung 90, yung logistics ng pagiging 90 years old. Pero I would like to be that grandma, yung cool na grandma lang, ganun. Okay. Ayan. Ako, I would like to be the, yung maraming hobby na yung hobby lang na grandma, yung like crocheting lang, ganyan. Puzzle ako, ganyan from time to time. Ganun lang ako. Gusto ko lang ganun. Stay at home. Tapos marami akong hobby nga. Tapos meron akong book club. Yan. Ay, may book club. Hindi naman nagbabasa ng libro. Hindi, manga club kami. Manga club kami. Kasi hindi ako nagbabasa ng book. So, mga ganun. Mga arts and crafts. Arts and crafts grandma. Okay. Last question. Overtime na naman. Ayan na naman siya. If you could communicate with animals, what would you say? Okay. Ay, ako na muna. Ako muna. Ako lang, gusto kong maintindihan ng mga aso ko na kailangan nilang mabuhay ng matagal na panahon. At kapag nasipa ko sila, hindi ko yun sinasadya. It's just nakaharang kasi sila sa dadaanan ko. Ayun lang. Ayun, siguro ako dito sa mga pugs namin dito, ang gusto kong malaman nila is masakit yung kuko nila. True. Yun, kasi pag excited sila, ganun yung scratch niya yung legs, ganyan, medyo masakit, ganyan. Ayun, tsaka gusto ko ding malaman nila na pag sinisipa ko sila, nakaharang din kasi sila sa dinadaanan ko. Nakaharang sila sa dinadaanan. Ayun. Hindi naman para saktan yun sila. Correct. Tsaka pag sinisipa naman, yung ganun lang, excuse me, ganun lang naman, hindi naman siya, hoy, alas, hindi naman kami ganun. Hahawiin lang, excuse me, ganun. Syempre kasi, minsan, tihaya talaga kasi silang ganun. Di ba, dadaan ka, tapos nakaganon silang pito. Excuse me, syempre, hawi-hawi lang, ganun. Ayan. Yan, natapos na natin ang lahat ng ating episodes lang yung natin. Okay. So again, kung meron pa kayong gustong i-suggest na gusto nyong laruin namin sa future Game of Chicks episode, comment nyo dyan sa baba. Yes. Okay. And again, thank you so much sa'yo, Michi Ann. Yes, we appreciate your request, your suggestion. Ayan, sana makapag-suggest pa kayo ng kung meron pang ibang mga ganito. Or siguro, mga fun games din. Oo, na podcast friendly guys So siguro I'll just get the query, yung first query kasi tula to pwede naman. So hanapin ko na lang siguro yung one na query. Yes. Okay. So again, like, follow, comment, lahat ng gusto nyong gawin sa buhay nyo, gawin nyo, and i-share nyo ito sa lahat ng taong kilala nyo. Okay, at kung naaabot ka sa sa part na to, please comment #query. Query. Yan. Ayun. Tapos, yun na yun. Mag-comment ka, okay? Tapos, ang gawin mo is kumain kang masarap. Okay. Yun lang naman. And then, wala na. End na namin yung episode dito kasi over na naman kami ng 9 minutes. Oh my God, sorry na naman po sa aming editor. So, ayun, with that, we're ending this episode. Thank you so much, guys. And see you sa next one. Bye!